Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss Charm 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasab dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang reaction tayo ngayon. So, ito nga, katatapos lang ng Miss Charm 2025 kung saan talaga, oh my gosh, nakakaloka. So, yon. So, ang reaction ko, bongga na nakakaloka. Bakit? Kasi syempre sa simula pa lang ng opening show ng Miss Charm, talagang masasabi ko grabe ang bongga ng kanilang production number. Panalo ang production ng mga candidates and then plus ang doon din na talaga namang masasabi ko magaling din yung mga hosts. So gusto ko yung opening na alam mo yon, nandoon, pinakita kagad yung Reyna ng Miss Charm, tapos yung last year na Reyna, and then, ayun, so napakagandang tignan. And then, plus, yung entablado nila, wala akong masabi, sobrang laki, at panalo ang lightings. So, ang Miss Charm, parang sa totoo lang, magandang pageant siya, sa totoo lang. Ang ano nga lang, siguro kailangan pa nila mahasa talaga ng todo-todo. Ito yung pangatlong taon nila, di ba? Na parang feeling ko kung tatagal pa to in the future, tapos paghagandahin pa, kaya pa, i-push lang ng konti. At yung mga candidates in fairness ha, quality, talagang masasabi ko, ang daming magaganda at winner. So, yan. So, syempre, nagpilian kagad ng top 20. And then, sa top 20, actually, first top 10 yung kinuha, tapos pangalawa yung second batch na top 10. And then, masaya ako kasi syempre pumasok si Philippines. Ayun. So, kung mapapansin ninyo, number 12 and 12. December 12, tapos month ng 12, di ba? Yung December, and then number 12 siya tinawag. So, hindi ko alam kung swerte o hindi, pero sa tingin ko mukhang hindi kasi hanggang top 20 lang ang narating ni Cyril. Sa top 20, nag-swimsuit yung mga candidates. Sa totoo lang, panalo ang swimsuit round ng Miss Charm. Sabi ko, hala, ang bongga. Sa totoo lang, level up sila doon. Gusto ko yung parang pa-Victoria's Secret yung dating na merong pang show na, alam mo yon, tapos ang ganda ng kuha, ang ganda ng shot, ang ganda ng camera angle. Pero syempre, meron din ako napansin na parang hindi, kumbaga yung time ng mga candidates, yung iba parang, sige, hinahayaan nilang maglakad ng bonggang-bongga, pero yung iba short lang. Pagdating naman sa performance, na-amaze ako sa performance talaga ng mga girls kasi talagang grabe yung energy, yung character, di ba? Kita mo plus nandoon na grabe ang bilis ng facing. So, kailangan talaga mabilis yung kandidata at saka energetic ka. So, yon. So, ang performance naman ni Miss Philippines, to be honest, nakulangan ako. Doon pa lang sa pinapanood ko, sabi ko, hala, si Cyril mukhang parang hindi makakapasok sa next round. Ayun. So, kasi parang feeling ko, sa sobrang dami ng mga energetic, sa sobrang dami ng panalo ang katawan, sabi ko parang hindi na ibigay ni Cyril yung 100% na performance na gusto natin na makasabay siya sa mga malalakas. Oo. Ang lalakas kasi ng mga candidates, yung top 20 na pumasok, malalakas silang lahat. Either si China, nagustuhan ko din si China. Talaga yung beauty niya, yung presensya niya, panalo. So, sabi ko, nagkulang sa projection. I think si Cyril, parang medyo nag-overthinking yata siya sa ano yung gagawin niyang ano tawag dito, performance. Parang feeling ko, she trying her best na
magpakita ng bonggang performance, pero dahil naunahan na siya ng overthinking, hindi niya na nagalaw yung dapat na gusto niyang ibigay. Ayun yung nakita ko. Kasi talagang kung titingnan mo, hataw na hataw yung mga candidates at mahirap pumili na 10. So, si Vietnam, sobrang gusto ko din yung paandar ni Vietnam na may pasabog na gano'n na petals, di ba? Tapos pagka parang bumaksak sa kanya ng bonggang-bongga, and then ang galing ng performance din. Maliit lang si Vietnam pero kita mo yung performance niya, klaro, di ba? And then, si Indonesia, maganda din sa yung angulo. So kahit sabihin pa natin na kamukha niya si Ethel Buba na medyo parang sabi ko hala, nung una hindi ko napansin nung lately sabi ko hala, parang iba ang umaanggulo dito kay kay Indonesia, pero maganda yung performance, sobrang winner. So yon. And then ayun, so nakakatuwa kasi talagang unfairness dito sa Miss Charm. Kudos naman sa kanila. Sobrang nagustuhan ko yung pinakita ng mga candidates pagdating sa swimsuit. Yung swimsuit, maganda yung swimsuit, kaya lang parang napansin ko yung iba, parang maluwang sa kanila yung sa may bandang baba, no? Na parang hindi fit. Ayun lang yung napansin ko, para tuloy ang lakas makapampers yung ganon. Pero in fairness, maganda. Lang, siguro dahil hindi nila alam kung sino yung papasok, tapos binigay na lang sa kanila. Kumbaga parang, albawa, 20 o 20 fair lang ang naibigay doon sa charm ng designer na yon. Ganon. Hindi lahat nabigyan, parang feeling ko. So, kasi yung iba kung titignan mo, maluwang yung sa baba nila. Tapos parang malaki yung ganon. So, yung iba naman fit na fit. So, yun lang yung napansin ko. So, maganda si India, no? Napansin ko, maganda si India, maganda si Netherlands. Natuwa ako kay Netherlands. Tapos, maganda din si, Colombia, si Brazil, Australia. Ang dami. Kaya kung papansinin mo, talagang grabe. Mahirap talaga pumili sa 10. And then, ang mga pumasok, first, ang plano nila ay 10 lang. Pero nabago. Ginawa na nilang 12. So, yung una, sabi ko, naku, mukhang malalaglag yata si Cyril, kasi parang talagang nakulangan ako sa performance ni Cyril. So, sabi ko, naku, mukhang malalaglag si Cyril. Pero kasi yung sinabi nilang class 2, sabi ko, hayan, may pag-asa. Mukhang makakapasok si Cyril sa top 12. Pero hindi tayo pinalad. So, yun. So, medyo, yung sa top 20, kinabahan ako kay Thailand. Sabi ko, mukhang hindi makakapasok si Thailand, pero nakapasok. So, kumpiyansa ako makakapasok si Cyril. Pero doon naman sa second batch, sabi ko, sa top 12, yung una, sabi ko, nako, mukhang alanganin si Philippines dito. Tapos, sinabi nila plus 2. Sabi ko, naku, mukhang si Philippines. Di ba? So, eto, mga tinawag sa top 12. USA, si USA naman kasi, mukhang Barbie naman talaga. Colombia, yes, agree ako. Mexico, Germany, maganda din. India, Brazil, Indonesia, Venezuela, Netherlands, Vietnam. Tapos, sabi ko, may dalawa pa. Sabi ko, I think it's sa Philippines and Thailand. Tinawag kagad si Bolivia. Sabi ko, my gosh, isa na lang ang lulusot. Sabi ko, mukhang si Thailand. And then, I think naman talaga yung performance naman ni Thailand nung swimsuit, in fairness naman sa kanya, sobrang relax. Kung ikukumpara ko kay Cyril, na si Cyril kasi, parang, ayun na, nag-overthink ko, titignan mo, parang, hindi siya awkward, yung tingin niya, yung niya, parang hindi lumabas yung charm. So, sabi ko, I think si Thailand ang papasok. Ayun nga, si Thailand ngayon pumasok. So, nalungkot ako. Actually, sa simula pa lang, parang feeling ko, ay hindi makakapasok si Philippines kasi ang daming malakas
But yung sinabi nga yung 12, sabi ko, I think it's Philippines. Pero yung isa na lang, sabi ko, I think it's Thailand. So, Thailand ngayon pumasok. So, medyo nakakalungkot. Pero sabi ko nga, I think, ayun nga yung sagot. Malamya yung performance niya doon sa swimsuit round. Kumbaga, maraming nag-penetrate ng more. And I think kung 30 ang pipiliin, parang feeling ko mas makakapasok pa si China sa kanya kasi si China nag-perform din, di ba? So, yon. And then, sa mga pumasok naman ng 12, wala naman akong masabi kasi talagang nakita mo, nag-perform lahat. Sino ba yung hindi nag-perform dyan sa 12 na yan? Di ba? Halos lahat. Sabi ko nga, siguro kung 15, pasok si Philippines. So, yon. So, dyan, sa 12, lahat yan, wala akong masasabi na disagree sa kanila kasi pumasok naman talaga sila lahat ng magandang performance. Nagbigay sila ng magandang performance during swimsuit. So, transparent ang ang tawag dito, ang Miss Charm. So, yon. So, in fairness sa Charm, wala akong nakikitang mali doon sa mga pinasok nila sa 12 at wala din naman ako nakikita na parang ano ba to, mandaya naman nila. Walang ganun kasi kita mo naman talaga na talagang transparent sila. Ibinigay nila yung best. Oo, kung sino yung nag-perform, yun talaga. Nagdagdag na nga ng dalawa dahil hindi nga enough yung 10, di ba? By the way, so pagdating naman sa top 5, ayun. So, syempre ang mga pumasok ay si Thailand. Yes, agree naman ako kasi ang ganda naman kasi talaga ng gown ni Thailand, di ba? Tapos pumasok si Germany. In fairness din naman kay Germany, talagang angat din talaga yung ganda. Tapos pumasok sino ba? Si Indonesia. Actually, si Indonesia, dito ko nakitaan na, sabi ko parang umeetal buba ang peg ni Indonesia. Pero yung lumabas siya, na-impress ako sa kanya kasi parang yung gown niya maganda. Tapos tinaas niya pa yung buhok niya. So maganda yung strategy game niya, di ba? So yon. So kaya sabi ko, okay. So I agree naman. Tapos maganda yung mukha ni Indonesia, maganda yung mata, tapos ang ganda magsalita. So, yung baba lang yung medyo mahaba. So, yon. So, agree naman ako doon sa tatlo. Tapos may isa pang pumasok Sino pa ba? Ayan, si Thailand. Si Mexico, yes. Tapos, yung natira, dinaan nila sa Q&A. So, dito parang naloka ako ng bonggang-bongga. Kasi, bakit kailangan pa idaan sa Q&A, di ba? Kasi parang, isa lang yung kukunin ninyo, hindi ba kayo nakapag-decide sa mga gown na suot-suot nila? And nag-struggle si Venezuela konti, yung malapit na matapos, yung ando doon na sa harapan, medyo na kamuntikan pa siya pero ang ganda din ng gown talaga ni Venezuela. Tapos si Vietnam, sabi ko na mukhang papasok pa yata ito sa top 5, pero in fairness kay Vietnam, ang ganda ng gown. Kaya lang, kita mo talaga na parang, alam mo yon yung parang siyang suman doon sa niya na kasi kita yung mga bilbil sa likod, charot. Hindi, yun talaga yung nakita ko. And sabi ko, mukhang hindi to. Tapos si Netherlands, gandang-ganda ako kay Netherlands. Ang ganda ng mukha ni Netherlands. In fairness, gusto ko rin siyang pumasok. Pero kasi parang sabi ko, kaya siguro hindi rin to nakapasok ng madalian doon sa top 5 kasi nakapig, parang dibulang, o ganon. Tapos, si USA naman, isa to sa mga contender na candidates. Gusto ko din si USA. Kaya lang yung gown niya, para siyang nakita ko sa kanya, para siyang ribbon. Oo, yung maganda sana yon yung cut yung harapan kasi maganda Siguro ko ang ginawa doon sa gown niya, parang yung dito na lang. Tapos saka na lang nilagyan ng buntot na ganon. So, bongga yon. Kaya lang, yun dito parang feeling ko, yun yung nakasira kasi parang sobrang ribbon yung dating. Tapos, I think, nadagdagan pa nung sa baba. So, parang nag-over. Oo. So, pag tinignan mo siya, mukha talaga siyang ribbon. Ganun. So, si Brazil,
So lang din naman. Pero kasi ayun nga, dinaan nila sa Q&A lahat. So naloka ako doon sa pa-Q&A na para sa isang spot. Pero in fairness, di ba? Parang fair. O sige, daanin niyo sa Q&A. Kaya lang yung ibang, yung ibang judges, nakita ko, parang yung last na si Bolivia yung sumasagot, hindi pa tapos sumagot. Parang nagbigay na sila ng score kung sino yung pipiliin niya. Kasi tinupi niya na yung papel niya. So, yun. So, parang sabi ko nakakaloka. Pero kasi on the spot talaga yun, nila, pag-judge sa mga girls. So, yun yung maganda. Maganda yung, in fairness, yung Miss Charm. And then, ayun na. So, mula doon sa top, parang feeling ko, parang nanonood ako ng barangay pageant. So, agawan ng spot para sa isa at nagmamakaawa pa si Vietnam na may pasok talaga siya ng bongga-bongga. So, naloka kasi ako doon sa sagutan niya. Ang tanong tungkol doon sa invisible crown. So, yon. Anyway, in fairness naman kay Netherlands, maganda yung sagot. Kay USA, maganda din. And then, gusto ko yung sagot doon ni Venezuela. And then, ang nanalo para sa isang spot ay si Venezuela. So, swerte talaga ni Venezuela. And I think yung character ni Venezuela ay very cool. Pagdating naman sa top 5, nagkaroon sila ng parang another Q&A na 60 seconds doon sa mga candidates, and in fairness ang gagaling nila si Indonesia, parang pag sumasagot siya parang naguguluhan siya sa sagot niya. Ayun yung nakikita ko sa kanya. Tapos si Thailand naman, very natural. Ang maganda kay Thailand, tinatry niya talagang sagutin yung question do sa English at authentic sumagot si Thailand. Yung alam mo yun, yung parang siya, authentic yung ipinapakita niya. Tapos si Germany, magaling si Germany, 'di ba? So kalmado, sumagot si Germany. Plus si Venezuela na very confident talaga siya. So si Mexico naman lumalaban din. Pero sa kanilang 5, sa totoo lang, ang nagustuhan ko ay si Thailand, na ang interpreter niya si Cham. Tapos pag tinatanong siya, ini-interpret sa kanya ng Thai, sasagutin niya ng English. O, di ba? Lakas ng loob. Doon sa second round, mas na-impress ako doon sa sagot ni Thailand na very unique, very authentic talaga. Yung galing talaga sa puso niya, yung sagot niya. Kaya sabi ko, in fairness, mukhang malakas din yung laban talaga ni Thailand. And then, pagdating naman kay Venezuela, gusto ko din, palaban din si Venezuela. And then si Germany. Kaya parang feeling ko, pwedeng mag-last two standing ay si Thailand at saka si Venezuela, or pwede din si Netherlands at si Germany at saka si Venezuela, or pwede din si Germany at saka si Thailand. Basta, ang top 3 ko doon sa Q&A ay si Thailand, Venezuela, and Germany. So, sila yung nakikita ko na talagang, alam mo yun, nakikipag-agawan talaga ng spot. Ayun. So, ang bongga lang. But, sabi ko nga, depende. So, after no, nagkaroon ng farewell ang reigning queen. And then, ayun, nakita naman natin na sobrang bongga ng kanyang, yung final gown. At, in fairness, di ba? So, talagang pinaghandaan. And, ayun nga. So, wala naman akong masabing iba, kundi ang ganda. Ang ganda. Ayun lang talaga, medyo na-board lang ako sa Q&A nila na parang ang feeling ko, ay, bumaksak yung level ng nila. Kasi, yung mga tanungan, di ba? So, parang may hawak pang microphone, tapos parang, sana kasi, ayun ay isang anuhan na lang, kumbaga isang tanungan na lang. But in fairness sa Miss Charm, ang bongga ng pageant na to. So siguro maghintay pa tayo na umabot to ng 10 taon. I think mas magiging bongga pa siya. In fairness. So gusto ko yung atake ng Miss Charm this year at sana tuloy-tuloy nilang mapaganda. At saka yung mga girls quality, di ba? Hindi yung basta-basta lang na parang chipangang girls na but I think he's better ang Charm ngayon. Di ba? So yan. So yun nga, so nagkaroon ng special awards
para sa mga candidates. So, hindi ko alam kung may pa-premyo yun. So, basta puro flowers yung ibinigay sa kanila. So, ayun. So, syempre, napasama si Philippines para sa Best National Costume. So, siya yung nanalong Best National Costume. Best in Evening Gown naman si Germany. At Best in Swimsuit naman si India. Best Tourism naman si Vietnam. Tapos, sino pa ba? Ayun lang yung mga natandaan ko. At meron tinatawag na AI Queen. Natawa ako doon sa award na yun. Ayun ay si Thailand. Oho. So, yan. And then, of course, announcement of winners. So, medyo nachipan lang ako doon sa host kasi parang tinatanong yung mga audience, sino yung tingin yung mananalo? Dapat to tinatanong na lang to kapag yung commercial break. Oo, yung ganun. Para maganda yung pacing nung show. Anyway, nagmukha siyang barangay pageant. Yung dahil sa ano. At ayun nga. So, ayun. So, 5 yung natira. Tapos, ang tinawag na second runner-up ay si Indonesia. So, nagulat ako. Kasi ang ina-expect ko kasi, pwedeng maging runners-up dyan. Si Germany, si Thailand. So, kasi parang sila yung authentic talagang sumagot eh. So, si Mexico at saka si parang hindi ko nakikita na ganong kabongga. Pero, ayun nga. So, ang nakita ko ay si Thailand ang pwedeng maging second runner-up or first runner-up, di ba? But ang kinuha nila, tawag dito, si Indonesia. So, medyo naloka ako doon. Pagkatapos, pagdating naman sa first runner-up, so hindi nga ako nagkakamali, si Germany. Pili ko kasi si Germany at saka si Venezuela ang magaling sa Q&A. And then, pagdating naman si Thailand, humahabol. Pero nagtaka ako kasi hindi siya yung naging second runner-up. And then, ayun. So, ang nanalo ay si Venezuela. O, di ba? Ako para sa akin, okay sa akin si Venezuela. From the beginning pa lang sabi ko, yung mukhang may laban to sa Venezuela. Pero, dito sa coronation night, pinatunayan niya na talagang she deserve it at deserve naman. Gusto ko yung character niya. Kaya lang parang, naloloka lang siya talaga doon sa gown niya. Oh. So, I think ang cool ng personality niya. So, yon ganon. So, congratulations syempre sa atin lahat. Charot. Dahil syempre, miski pa paano naman, nilaban naman ni Cyril yung Pilipinas. And then, ayun, hindi lang talaga siguro siya sinuwerte na makapasok pa sa next round. And then, in fairness naman sa kanya, parang pili ko na enjoy niya. And then, ayun, sa top 5, congratulations din kasi syempre sobrang ang gagaling din naman talaga nung top 5. At ayan, so si Venezuela ngayon nanalo and then of course, second runner-up si Indonesia at si first runner-up ay si Germany and then Venezuela. Parang ang galing no, isang Asia, isang walang Africano. So yun. But congratulations sa winners. And then kay Thailand din. Ang galing din ni Thailand. Ang cool ng personality. And ayun. So doon lang natapos yung Miss Charm sa ganon, kasimpleng pageant na inabot ng ilang oras. Pero nawala na yung nawala na yung may mga pa-drawing. Dapat hindi nila tinanggal yun kasi ayun yung yung remarkable sa kanila no. So, tinanggal na yung may mga pa-drawing tapos yung para sa top 3. But it's okay. So, yun. So, I think sana sa susunod na taon, mas marami pang sumali at sana mas bongga, ganon. Parang malungkot lang, hindi ko lang alam, parang malungkot lang yung vibes nung bandang huli, no? Parang nalungkot ako sa basta may naramdaman akong lungkot, parang malungkot yung vibes. Tapos si Vietnam, tuwa-tuwa ako kay Vietnam kasi talagang confident siya na parang, no, But, I think, ang maganda dito, masaya silang lahat. So yun. Parang yun yung feeling ko na nakabuild ng friendship. Kasi kung mapapansin mo doon sa mga activity nila,
parang masaya naman silang lahat. And then, that is a competition. May nananalo, may natatalo. Hindi tayo sinuwerte, pero at least, deserve naman ni Venezuela, di ba? So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, ikaw, ano ba yung reaction mo? Saan bang may kulang? At bakit hindi nakarating ang ating pambato sa dulo ng competition? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Kung ikaw ba ay agree doon sa top 5 at ikaw ba ay natuwa ng manalo si Venezuela. So, yung ano ba yung second runner up at saka first runner up, ayon ka ba? So i-comment below mo yan lahat. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updates syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganoon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, lating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.